Good day mga ka-sports natin dyan. Cherry Tigo crossovers ay hahataw sa paparating na PVL All Filipinos Conference. Kung noon man mga ka-sports natin dyan ay naging pangit nga ang kanilang standing pagdating nga sa PVL at hirap na hirap sila makapasok sa top 4. Ngayong season na paparating ay handang-handa na nga ang nasabi nating Cherry Tigo at mukhang malakas nga ang kanilang lineups at ang kanilang kumpiyansa ay napakataas at sure sila na kayang-kaya nila ngayon makapasok sa top 4. Pero mga ka-sports, puntahan na muna natin ang ating Rosel Valiton, ang middle blocker at ang outside spikers nila na malakas, walang iba kundi si May Luna, ay tuluyan na ngang nagpaalam at nagpasalamat naman ang Cherry Tigo sa mga naiambag nito sa kanilang mga nakaraang laban. Ngayon nga ay wala na si Rosel Valiton at itong si May Luna dito sa nasabi natin Cherry Tigo, pero masasabi natin na malakas pa rin ang lineups nga ng Cherry sapagkat nga mga ka-sports, narito pa naman ang kanilang mga pinaka-key players at mga veterana na sa nasabi nating team. At syempre mga ka-sports, malakas rin ang kanilang mga na-recruit ng mga nakaraan nga na season sapagkat narito naman ang ating Aya Laure, Robles at marami pang iba. Pero sisilipin natin kung sino-sino ngayon ang first lineups nga ng ating coach Aaron Velez. Kaya panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Drop it. Cherry Tigo, kung ang pag-uusapan sa kanilang aking kagalingan ay masasabi natin na the best talaga ang Cherry Tigo sapagkat naipon na sa kanila ang mga magagaling na mga players nga galing nga ng UAAP. Pero sa kasamaang palad nga ay hindi nga sila nakapasok ng mga nakaraang season sa top 4. Pero ngayon asahan daw natin na bibigyan tayo ng magandang laro at sisiguraduhin ng Cherry Tigo team na makakapasok sila sa top 4. Narito na nga mga ka-sports natin dyan. Atin nang isa-isahin ang mga first 6 nga ng ating Cherry Tigo. Unahin na natin dyan ang ating kapitana, walang iba kundi ang ating Maylin Paat, ang ating opposite spikers na napakagaling. Well, marahil mga ka-sports natin dyan ay hindi naman kayo tututol kung sabihin natin na ang ating Maylin Paat ay isa sa mga pinakamagaling natin opposite spikers dahil kitang-kita naman natin mga ka-sports ang kanyang mga nakaraang laban ay marami naman siyang napatunayan at dinadala niya nga ang kanyang team kung saan nga mga ka-sports natin dyan nakapaglaro na nga rin siya sa international kung saan kinuha nga siya bilang import at sobrang ganda nga ng performance ng ating Paat at si Mama Pi nga ay ang kauna-unahan rin na na-awardan nga bilang import ng Thailand na isang Pinay. At dito mga ka-sports natin dyan pagdating sa PVL ay nasungkit niya na rin ang kanyang award na MVP. At marami na rin siyang napatunayan pagdating nga sa PVL sapagkat nga makailang beses niya na rin nadala ang kanyang team sa top 4 at nakapag-champion. Pero ngayon mga ka-sports, mga nangungulilat na nga ngayon ang team nga ni Maylin Paat. Pero sure tayo na babawi ang ating Paat dahil narito na nga mga ka-sports natin dyan sa paparating na All Filipinos Conference sa PVL ay sure tayo na makikipagbrasuan to si Paat dahil alam naman natin na ang ating Maylin Paat ay may angkin naman talagang kagalingan. Sana less error lang sapagkat si Maylin Paat kapag nagkaka-error napapansin natin ay sunod-sunod nga ang kanyang error hanggang matapos ang laban. Pero ngayon kung hindi siya magkaka-error talaga mga ka-sports, masasabi natin na bakulaw na sa loob ng court ang ating Paat. Good luck na lang kay Maylin Paat. I hope niya na madala niya ang kanyang team ulit sa top 4 at makapag-podium finish ulit sila. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa pagiging outside spikers. Ang isa sa mga pinakamalakas nga na na-recruit nga ng Cherry, walang iba kundi ang ating Aya Laure, ang ating outside spikers na palaban. Kilala naman natin mga ka-sports natin dyan ang ating Aya Laure. Noon pa naman nang nasa UST siya ay dinadala niya na nga ang kanyang team. At dito hindi natin may kakaila rin na nagpapakita talaga ng gilas ang ating Laure kung saan nga mga ka-sports natin dyan ay isa talaga siya sa masasabi natin na pinakamagaling na players din dito
sa Cherry Tigo at isa nga rin siya talaga sa mga panglaban ng Cherry at ipinagmamalaki talaga yan ng ating Cherry Tigo. Aabangan na lang natin muli ang pagbawi nga ni Ea Laure sa mga susunod na kanyang laban at syempre makakatulong dyan ng ating Ea Laure, walang iba kundi ang ating Shaya Adorador, ang outside spikers din. Alam naman natin ngayon mga ka-sports natin dyan na mukhang wala na nga ulit photon at hindi nga sila mag-join kung kaya nga balik na ang ating Shaya Adorador dito sa Cherry Tigo at isa nga muli siya sa makikipagbrasuhan sa kanyang mga makakalaban at hindi rin natin maitatanggi na ang ating Adorador ay isa rin sa mga pinaka at hindi naman natin maitatanggi mga ka-sports natin dyan na kapag porsyentuhan nga at gipitan na laban ay maaasahan natin ang ating Shaya Adorador. Kapag binigay nga sa kanya ang bola ay sure tayo na makaka-score yan. At dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa pagiging middle blocker. Walang iba kundi ang fresh rin na si Aimee Hernandez. Kilala naman natin si Aimee Hernandez na noon rin kasama siya ni Ea Laure sa nasabi natin team ng UST ay palaban na itong si Aimee Hernandez. Kung kaya nga nakitaan siya ang aking kagalingan ng Cherry Tigo, kung kaya nga kinuha siya ng nakaraan na season. At ngayon mga ka-sports natin dyan na nasa pro na siya, pangalawang laban na nga to ng ating Hernandez, alam natin na babawi rin ito si Aimee Hernandez dahil sabik na sabik rin si Aimee na may mapatunayan nga pagdating nga dito sa pro. At narito naman mga ka-sports natin dyan ang makakatulong nga ng ating Aimee Hernandez sa pagiging middle blocker. Walang iba kundi ang original nga na middle blocker nga ng Cherry Tigo, ang ating Karina Corandang. Kung saan nga mga ka-sports natin dyan na noon ay hindi nga natin siya masyado na ispatan sapagkat binigyan muna ni Coach Aaron Velez nga ang kanya mga players na matagal na ngang nasa bench gaya nga ng ating Ponggay Gaston kung saan nga sinubukan niya na maging middle blocker ito. At okay naman mga ka-sports natin dyan ang galawan nga ng ating Ponggay Gaston. Pero para sa akin, iba pa rin talaga kasi kung si Karina Carandang ang nasa middle blocker na posisyon na yan sapagkat nga kapag nasa loob ng court ang ating Carandang ay nabubuhayan nga ang kanyang buong team sapagkat nga maingay nga ito, maangas at palaban. At kita natin na nag-i-enjoy talaga siya sa loob ng court at napapasaya niya nga ang kanyang mga co-teammates. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, atin na lang abangan ang ating Cha Carandang sa papalapit nga na All Filipinos Conference sa PBL. I hope na mag-level up pa muli ang kanyang angking kagalingan at marami na nga nakakamiss sa kanya na makita nga siya na nag-aangas sa loob ng court. At syempre dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa pagiging setter na posisyon. Walang iba kundi ang ating Alina Vicar, ang kanyang pagbabalik. Alam naman natin noon mga ka-sports natin dyan ay hindi rin natin nasilayan itong si Alina Vicar at si Joymie Cagande nga ang nakikita natin na first six nga ng ating Cherry Tigo. Pero ngayon mga ka-sports natin dyan, sa pagbabalik nga ni Alina Vicar, sure tayo mga ka-sports na mas maganda na nga ang play ngayon. Magaling naman itong si Joymie Cagande pero hindi natin rin maitatanggi na meron mas connection nga itong si Alina Vicar sa lahat ng kanyang mga co-players dahil matagal na nga silang may chemistry noong pa man magkakasama sila, lalo higit kay Maylin Paat. Kapansin-pansin kasi na hindi masyadong nakahataw ng nakaraan season si Maylin Paat sapagkat nga hindi pa makuha ang timpla ng mga set nga ni Joymie Cagande kung anong klase ang set na gagawin niya para kay Maylin Paat. Pero si Alina Vicar ay isang tingin pa lang kahit nakatalikod, alam niya na kung ano ang set niyang gagawin para nga makapag-produce ang ating Maylin Paat ng maraming scores. At higit sa lahat mga ka-sports natin dyan, sa lahat naman ng mga naging kasama ni Alina Vicar ay maganda nga ang kanyang mga pagbibigay ng bola dahil yan mga ka-sports rin sa ating napakagaling nga na setter na si Vicar. So aasahan talaga natin na ang ating Alina Vicar ang mangunguna nga sa first six na ito. At syempre, nariyan pa naman itong si Jasmine Nabor at si Joymie Cagande. Dalawa pa naman ang kanyang backup setters na magagaling din. At pagdating naman sa pagiging libero, nariyan naman ang ating Jennifer Nierva at ang ating Buding Duremdes. Ang dalawa nga na libero na super duper napakagaling din. Aasahan talaga natin na maganda ang kanilang magiging floor defense at sa kanilang pag-receive ng bola at maihatid nila kay Alina Vicar or kay Jasmine Naborman or kay Joymie Cagande ng maayos para makahataw nga ang ating Maylin Paat, Ea Laure, AJ Laure
Shaya Adorador, Aimee Hernandez, Karina Carandang, at kung sino-sino pa ang mga players sa kanila. Kaya nga mga ka-sports, abangan na lang natin kung talaga makakapag-podium finish muli ang ating Cherry Tigo. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, hahataw talaga kaya sila at makakapasok sa top 4? Kung sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, napasok sila sa top 4 at nagiginiginita na ninyo ang kanilang pag-shine dito sa PBL All Filipinos Conference, comment na kayo sa baba para sa inyong reaksyon. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.